まあ、Mhm. カシメロ・タバレス。はい。なんか、フェイクニュースとかも出てない Okay. Twitter. Alright. Pag-usapan natin ito. So, sabi ni Masayuki Ito, fake news on Twitter. So, may mga fake news daw. Hindi, kumbaga, hindi totoo yung Casimero versus Tapales official kasi marami po mga kababayan natin na nagpo-post tungkol dito. Pag-usapan natin yung sinabi ni Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotions. I've did a closed caption English and Tagalog translation just to make sure baka magkaiba yung translation. So sabihin ko po sa inyo kung ano mo yung mga sinabi niya. Pero there's a good thing and a bad thing about yung sa statement po ni Masayuki Ito. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos po nito. And ano na ngayon ang options ni Casimero at ng Treasure Boxing Promotions at pwede ba talagang mangyari itong laban nilang dalawa kung sakali? At ito yung nabasa ko dito sa laban na to sa sinabi ni Masayuki Ito. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astig sa Sports. Okay. So, nagme-message ako sa mga kaibigan kong marunong sapon at mamayang gabi siguro we'll have a full discussion about this. About the translation. Kasi yung translation na pinanood ko, translation lang Google to. Minsan kasi hindi 100% yung translation ng Google. Pero ito po, may nakasulat na mismo dito, no? Palakihin natin ang kote, courtesy of Treasure Boxing Promotions. He talked about ano ba yung nangyari, no? So explain ko muna na they acknowledged that Marlon Tapales and Casimero is a big fight. They also talked about Duhaney. Pero sa totoo lang guys, dito po sa video na ito, wala pong set in stone na sinabi ang promotions kung ano yung sunod na mangyayari kay Casimero. It was just options. And one of the options and the reason kung bakit nagpunta sila doon sa Omega, from what I understand, is to have a chit-chat with JC Manangkil of Sandman, who is a good friend of Masayuki Ito kasi nakapag-partner na sila sa mga ibang mga boxing events or sa mga boxers, no? Isang interpretation din dito, just so you know, I'm fair with this one, mukhang ang Treasure Boxing Promotion po ang nag-o-offer ng laban kay Marlon Tapales. So sasabihin ng iba, of course may mga nagsasabi, Sean Gibbons or Team Casimero naghamon. And then, usually may mga nagko-comment kagad sa akin, sila naggamon, dapat sila mag-offer. Pero, Treasure Boxing yung nag-offer yata. At may mga rumors, sabihin ko na rin, pero rumors, hindi daw yata nagkasundo sa presyo. Kaya ganon. Rumors po ito ha. At hindi naman sinabi direkta ni Masayuki ito kung ano bang nangyari talaga eh. Ang sinabi lang niya ay gusto niyang gawin yung laban. Which is for me, it's positive. Kasi gusto niyang gawin laban sa Okada. They realize it's good. And I think for Filipino fans, including the Japanese fans, I think this will, para sa akin, marami pong interested dito. Kasi pareho pong sikat. Alam din ni Masayuki ito na parehong sikat po yung dalawang boksingero. Pag naglaban niya, malamang maganda sponsorship niya. Kasi si Marlon Tapales, maganda sponsorship. Casimero, maganda sponsorship. I think sa totoo lang panalo tong laban na ito, but wag muna tayo umasa kasi wala talaga pang napapagkasunduan. Ang isa pang na pagkakaintindi ko dito, and correct me if I'm wrong, mukhang palag naman si Casimero. Gusto daw niya mangyari yung laban para daw matapos na lahat. I think it's also good para at least magkaalaman na and bihira yung mga Filipino na na ganito, no? Maraming mga followers, parehong sikat na talagang magbabakbakan. I think sabi ko nga, although this is most probably going to be toxic sa dami po ng mga fans na may kanya-kanyang paniniwala, this is also gonna be exciting for the promotions. If Treasure Boxing Promotion is watching this, I think this is going to be big. Not just for Filipino fans. Casimero wanting to prove that he belongs to Naoya Inoue. Sabi ko nga, if Casimero beats Tapales before 10 rounds, then at least he proves something.
It will not have any belts. I don't know because Tapales is not ranked with WBO. So parang sa kabila naman, pwede bang may belts or interim or anything like that sa kabila. Actually, pwede naman nilang gawa ng paraan niya kung gusto nila kung may mga vacant belt kasi mataas naman yung ranking, mga regional title. But the thing is, it makes sense in a way na maglaban sila, especially for Casimero, lalo na kung mauuwi na naman si Casimero sa tune-up. That's the thing that we don't want to see. Another tune-up fight. Although, feeling ko lang sinasabi nila na tune-up fight, tapos si Marlon Tapales, parang magkakaroon ng konting init. Kumbaga, ang sinasabi ng kampo ng Cuadro Alas, sa akin pong interpretasyon is, si Tapales ay tune-up lamang. Parang ganon. Pero sana magkasundo. I think this fight is good in either Manila, Cebu, Japan, kahit saan man. Although, sa Cebu siguro, neutral ground na yun. Pero hindi ko lang alam kung yun ang mararamdaman ni Tapales kasi taga Mindanao sila taga Leyte, tsaka alam mo naman natin, no? Hindi natin masabi kung siguro si Casimero din. Actually maganda sa Manila pero hindi ko alam kung gusto niya lumabas sa Manila. Pinaka the best dito, dali nila sa Japan para kay Naoya Inoue. However, para sa fans, nakakalungkot yan kasi di natin makapanood ng live. Ako panonood ko doon ng live Kung ako, nangati ilong ka, parang mangyayari to medyo may sipong kasi ako. Na-excite lang ako dito. Kagabi, pinapanood ko na to. Hindi ko maintindihan. Wala pa yung closed caption But very professional naman yung pagkakabalita ni Masayuki as always. And hopefully, Masayuki Ito could make something happen here. I think this is gonna be an expensive fight. Yun lang. But I think it's worth it. I think mababawi naman nila. And also, the fans will be happy with this fight. Kasi, we get Casimero a fight that he truly deserve. Yun talagang, sa level niya. And Marlon Tapales is high level also. At yun, I think this makes sense pero ngayon wala pa. So, pero maliwanag na nag-usap po sila. So, hindi ako magtataka na mangyari pa rin dito in the future. Wag lang masyado asumero po yung mga tao na, ang dami kasi nagsasabi na set na, may kalaban na, may ganito na. Alam nyo naman kung saan channel nanggagaling yung mga ganyan. Wag po masyado. Although, it's still negotiation, it could happen. We're jumping kagad sa conclusion Yun ang problema. Kaya nagsasalita si Masayuki, it's fake news. Kasi fake news naman talaga. Alright, so anyway guys, what do you think guys? Mangyari pa kaya itong Casimero versus Tapales? Sana magkasundo sila at kung hindi, anong mangyayari na naman sa laban ni Casimero kung hindi si Tapales or si Duhaney parehong parang ayaw. Medyo naiipit si Casimero. Sino na kaya ngayon nakakalabanin niya?